Viral ngayon ang video clip ni Coach Chat Reyes na kung saan sa isang timeout huddle ay very clear ang kanyang boses instructing his players with the words, "Bahala na kayo." Well, let's put this in proper perspective, guys. Hindi naman siguro ibig sabihin nito na walang ginawa si Coach Chat Reyes. Ang ibig lang sigurong sabihin niya ay alam niyo na kung ano ang yung dapat gawin at pinagpraktisan na natin to. Great coaches usually design a play during crucial stage, pero lingid sa kaalaman ng iba ay ginawa na nila ito sa kanilang mga practices. Kaya automatic na ang kanilang mga executions. At sa system ni Coach Chat Reyes, na sinabi niya noon na combination ng bara-bara Filipino style of play and scientific basketball, na binigyan niya ng malaking responsibility ang may hawak ng bola to decide kung ano ang gagawin. Merong freedom ika nga with the bounds of his system. At napakalaking contrast naman ito sa system ni Coach Tim Cone na very structured ang opensa, especially kapag nag-run ang triangle offense na napaka-complicated gawin. Pero for the sake of argument, na bahala na kayo talaga ang sinabi ni Coach Chat Reyes at literal ito, hindi rin natin masisisi si Coach Chat kung yan ang kanyang style of coaching. Kilala kasi si Coach Chat na great motivator, kaya at the same time, he knows the X and O's of basketball. In terms of entertainment, ay mas exciting kasi ang system ni Coach Chat Reyes dahil nailabas niya ang one-on-one skills ng mga Pinoy. Pero nag-iba na kasi ang basketball landscape ngayon at alam na ito ng mga fans, and the Filipino fans are now exposed to international basketball dahil sa internet. Kaya nakikita na natin na hindi na uso ang mga isolation plays ngayon. Kaya nang nakita ng mga fans ang gilas ni Coach Tim Cone against Bahrain and Thailand, ay puro papuri ang natatanggap ni Coach Tim Cone, not for the 2 wins, pero sa sistema na kanyang dinadala sa gilas na ang daming pasahan at halos walang isolation play sa buong laro, except kapag patapos na ang shot clock. At sa mga nagsasabing Asian Games lang ito at hindi prestigious tournament, kaya kahit makuha pa ng gilas ang podium finish, kahit mag-gold pa, it means nothing. Well, know your history first. Alam niyo ba na the last time nag-champion ang Pilipinas sa basketball sa Asian Games ay noong 1962 pa? So, 61 years nang hindi nag-champion ang Pilipinas sa Asian Games. Kaya in the event na makuha ng gilas ang gold, ay siguradong party-party ito. Pero malayo pa yan. Meron pa ang Jordan na nag-aabang, and going into the next round, ay mas titindi ang ating mga makakatapat. Kaya laban lang. So far po wala, so sarili ko na lang po talaga kalaban ko. Samantala, sa unang araw ng kampanya ni Neste Petesio sa 19th Asian Games, haharapin niya ang kanyang matagal ng katunggali sa boxing ring. Makakatapat niya si Lin Yuting ng Chinese Taipei, ang top seed sa women's 57 kg class na siya ring naging biktima ni Petesio noong round of 16 sa Tokyo Olympics. Gagawin ko po yung best ko para makapagbigay po ulit ng karangalan ko. At ang mananalo sa laban na ito sa alas 3 ng hapon sa Hangzhou Gymnasium ay makakuha ng pwesto sa quarterfinals. Dito na magkakaalaman. Yan ang sabi ng ating national coach na si Ronald Chavez on a highly anticipated bout. Samantala, nahulog si Marjon Pianar sa harap ng kasalukuyang world champion na si Asad Koja Modenkojav sa kanilang pagtutuos sa 63.5 kg class nung Lunes ng gabi. Nakamit ng Uzbekistan fighter ang isang tagumpay sa 5-0 laban kay Pianar na isa sa mga Pilipinong boksingero na nakabay sa unang round. Kasama na ngayon si Pianar sa mga sumusunod na Pilipinong boksingero na sina Olympian Irish Magno, Ira Villegas, Aaron Jude Bado, Mark Ashley Fajardo at the sidelines.
Samantala, si Somnok Tananya ng Thailand ay nagwagi ng walkover laban kay Risa Pasuit na hindi nakasama sa ating Philippine boxing team sa China pero nakalista sa opisyal na website ng Asian organizers. Si Petesio, 32 years old, ay nakalaban si Lin noong round of 16 ng Tokyo Olympiad kung saan malapit siyang matalo ng 3-2 bago siya nakarating sa finals at natalo kay Sina Erin ng Japan. Ngunit ang Asiad ay isang bago at makulay na kabanata sa pagtutuos ng dalawa. Habang si Lin ay meron ng isang bronze medal na nakuha noong 2018 edition ng quadrennial meet sa Palembang, nung sumali siya sa 51 kg class, the Asiad is the only one lacking in Petecio's trophy case. Lagi lang ako sa quarterfinals, kaya sobrang challenging ito para sa akin. At yan ang sabi ni Petecio tungkol sa kanyang dalawang nakaraang paglahok noong 2018 at 2014 sa Incheon, South Korea. Bukod dito, magiging makasaysayan ang pagkasungkit ni Petecio ng ginto sa Asian Games, lalo na siya ay nakakuha na ng medalya para sa Pilipinas sa nakaraang Tokyo Olympics kung saan siya ay umuwi ng may silver medal. Nagmula sa isang makulay na kampanya sa Tokyo, tila ba't si Petecio ay patuloy na naghahangad ng tagumpay para sa bansa. Ito hindi lamang para sa kanya, kundi para rin sa lahat ng mga Filipino na sumusuporta sa kanya sa kanyang bawat laban. Si John Marvin sa kabilang banda ay patuloy na pinapakita ang kanyang kakayahan sa ring matapos ang impressive referee's top contest, RSC, laban kay Robin mula sa Nepal. Ang kanyang pag-akyat sa susunod na round ay nagpapakita ng panalo at potensyal para sa kanyang karera sa boxing at sana ay magpatuloy ito sa kanyang mga susunod na laban. Kasama sina Olympian Carlo Paalam at Emer Felix Marshall, kinakatawan nila ang Pilipinas sa Asiad at umaasa ang buong bansa na makuha nila ang gintong medalya sa kanilang mga laban. Sa pagpapatuloy ng kanilang tagumpay, maaari nilang maisama ang kanilang mga pangalan sa kasaysayan ng Pilipinas bilang mga kampiyon sa boxing. Si Petecio, isang gold medal winner din sa 2019 World Championship, ang huli sa 9 na miyembro ng boxing team ng Pilipinas na makikita sa aksyon sa unang pagkakataon papunta sa weekend kung saan gaganapin ang quarterfinals at semifinals. At si John Marvin ang huling Pilipinong boksingero na nakapasok matapos ang referee's top contest laban kay Robin ng Nepal nitong Miyerkules ng gabi. Sumasama siya kina Olympian Carlo Paalam at Emer Felix Marshall sa susunod na round habang sinusubukan nilang makuha ang unang gintong medalya ng mga Pilipinong boksingero mula ng si Ray Saludar flyweight noong 2010 edition sa Guangzhou, China. That's it for now, guys. Pero bago kami magtatapos, ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.